Mula sa PNP Custodial Center na ilipat na sa Pasig City Jail Female Dormitory si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Samantala, matapos isa ilalim sa medical examination, nakitaan ng lung infection si Guo. Si Denise Osorio sa Sentro ng Balita Live. Yes, Denise. Angelique, pasado alas 9 kaninang umaga nang dumating dito sa Pasig City Jail mula Camp Crame si Guo Huaping o mas kilala bilang dating Bamban Tarlac Mayor Alice Leal Guo. 30 minuto lamang ang tinagal ng kanyang biyahe papunta dito sa female dormitory kung saan siya ikukulong. Nananatiling mahigpit pa rin ang inilatag na seguridad ng PNP kay Guo. Kumpara sa Camp Crame Detention Facility, siksikan ang kanyang magiging kulungan dito. Makakasama niya ang humigit kumulang na 40 ibang persons deprived of liberty o mga PDL sa isang detention facility na dapat para sa 9 na tao lamang. Sinampahan ng Qualified Human Trafficking Complaint si Guo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng PNP CIDG, isang kasong walang piyansa. Mayroon ding warrant of arrest mula sa Tarlac Regional Trial Court si Guo para sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Angelique, taliwas sa hiling ng kampo ni Guo na panatilihin ang dating mayora sa kustodya ng PNP, iniutos pa rin ni Presiding Judge Annelyn Cabelis ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang kanyang pagpapalipat dahil dito ang pagdinig ng kanyang kaso. Noong Biyernes pa dapat inilipat dito sa Pasig City Jail si Guo pero mayroon pang mga requirements na hindi natapos iproseso kaya na-delay ang kanyang pagdala dito. Ayon naman kay BJMP Jail Superintendent J. Rex Bustinera, may lung infection na nakita sa x-ray ni Alice Guo noong nagkaroon ng medical examination bago siya pumunta rito na nangangailangan umano ng isolation. Sa kasalukuyang kinukumpirma pa ito ng kanilang laboratorio dahil bawal ang special treatment o VIP sa isang PDL. Once na makitang negative o wala namang impeksyon si Guo, ihahalo siya agad sa kapwa PDL sa kanyang selda at lahat ng patakaran dito ay masusunod, maging ang mga schedule ng pagdalaw ng mga pwedeng ipadalang pagkain at gamit. As a policy kasi, paulit-ulit naming sinasabi, no VIP treatment. And kapag in-isolate namin yan sa ibang, o mag-isa siya, o kaya kahit konti sila doon, hindi ba parang it sends a message of VIP? Ayaw po namin ng ganun. Kaya gusto namin malaman na today kung may infection ba talaga at kung wala, ihalo na siya agad. Kasi yun naman ang tama. Consider yung kanyang safety and security din. As a matter of fact, chinek namin isa-isa ang profile ng kasama niya sa selda. Tiningnan namin yung possible security risk. 80% dito ay drug-related cases. Then sumunod dito mga crimes against property. So sa tingin namin at yung mga profile nito ay wala namang intelligence report or any report na may risk sa kanya doon sa loob ng selda. Yan na muna ang latest mula rito sa Pasig City. Angelique? Denise, sinabi mo nung una na para lamang sa siyam yung isang selda pero nasa lagpas 4 na po ba ang mga kasama niya? Yes, Angelique. Lagpas 4 na po. Mga 40 to 44 ang makakasama niya sa isang selda. Siya ay pwedeng maging ika-45th doon sa loob ng selda. So para silang sardinas dito sa kanyang selda. Angelique? Okay, ito ba yung mga kaso na walang higaan at kailangan, kumbaga, parang may oras na may nakatayo, may oras na yung iba nakaupo at walang pwedeng humiga? Ano nga ba yung magiging sitwasyon sa loob ng selda kaya? Yes, Angelique, sinabi ito kanina ni BJMP Jail Superintendent J. Rex na talagang doon lang talaga siya na walang ka-space-space. Meron ngang oras na tatayo sila, maglalakad-lakad dahil kulang talaga ang espasyo doon sa kanilang selda. Alright, maraming salamat sa iyo, Denise Osorio.